Okay, God first morning everyone. God first morning. Kumusta po First kayo morning, mga Pastor. kapatid? Morning po, happy first Good morning, Pastor. morning, God first Ating lahat morning po. everyone. Happy We God are first morning. now, we are 37 right now, 38. Thank you for coming on time. So we appreciate so much your commitment for the God first morning, and let's bow our heads for the word of prayer so that we can start right for this program. Dakilang Diyos, ngayong umaga kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan sa bawat isa sa amin. Sa kabila ng aming pambuhay, Panginoon, ay abala. Maging abala din kami sa amin pong pagsasaliksik sa inyo. Maging abala din kami sa paghahanap ng inyong pong mga salita. Maging abala rin kami sa paglago ng aming pong espiritual. Ngayong umaga, Panginoon, sa pagsimula ng aming ng God First Morning, inaanyayahan po namin kayo na patuloy na makiusap sa bawat isa sa amin upang ang mga salita nyo na amin pong bubuklatin, papakinggan ay isang malaking kapakinabangan sa bawat isa sa amin. Pagpalain niyo, Panginoon, ang bawat sa amin, patawarin kami sa amin pong mga kasalanan sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Okay, God first morning mga kapatid, salamat po sa atin pong patuloy na nag-ooperate ng atin pong Zoom, nagbubukas. Salamat sa inyo. At salamat din po sa atin pong mga kapatid na sumusubaybay sa FB page, sa YouTube, dyan po sa Disciples Ministry, FB page. Salamat po na marami sa inyo. At ngayong umaga, tayo po dadako na sa atin pong Bible reading. Paunahan tayo ng ating isang guro mula sa Baler. Nandito ba si Ma'am Lisel? Based on the program, Ma'am Lisel. Yes po, Pastor. God Andito. first morning. Buti na lang nakakita kami ng isang mabait at magandang teacher. Ayan. Ma'am Lisel po ay isang teacher po natin sa Baler na very committed sa gawain ng Panginoon. Siya po ang magbabasa ngayon. Ma'am Lisel, it's your turn. Happy God first morning po sa ating lahat. So, ating pong Bible verse ngayong umaga ay matatagpuan sa 2 Chronicles chapter 8. Mga bayan na itinayo ni Solomon. At nangyari sa katapusan ng 20 taon na ipinagtayo ni Solomon ng bahay ng Panginoon at ng kaniyang sariling bahay, na ang mga bayan na ibinigay ni Hiram kay Solomon, mga itinayo ni Solomon at pinatahan doon ang mga anak ni Israel. At si Solomon ay naparoon sa Hamat Soba at nanaiglaban doon. At ang kaniyang itinayo ang Tamor sa ilang at lahat ng bayan na imbakan ng kaniyang itinayo sa Hamat. Itinayo rin niya ang Bet-Horon sa itaas at ang Bet-Horon sa ibaba, na mga bayang nakukutaan na may mga kuta, mga pintuang bayan at mga halang. Ang balat at ang lahat ng bayan na imbakan na itinangkilik na Solomon at lahat na bayan na ukol sa kaniyang mga karo at ang mga bayan sa ukol ng kaniyang mga ngabayo at lahat na ninasa ni Solomon na itayo para sa kaniyang kasayahan sa Jerusalem at sa Libano at sa buong lupain ng kaniyang sakop. Mga manggagawa ni Solomon. Tungkol sa buong bayan na naiwan sa mga Heteo at mga Amorneo at mga Pereseo at mga Hebeo at mga Hebuseo na hindi sa Israel. Ang kanilang mga anak na naiwan pagkamatay nila sa lupain na hindi nilipol ng mga anak ni Israel ay sa kanila naglagay sa Solomon ng mga atag ng mga alipin hanggang sa araw na ito. Ngunit sa mga anak ni Israel ay walang ginawang alipin si Solomon sa kaniyang gawain, kundi sila ay mga lalaking mandidigma at mga pinuno sa kaniyang mga pinunong kawal at mga pinuno sa kaniyang mga karo at sa kaniyang mga ngabayo. At ito ang mga pangulong pinuno ng Haring Solomon na 250 na nagpupuno sa bayan. At inihahon din Solomon ang anak na babae ni Paraon mula sa bayan ni David hanggang sa bahay ng kaniyang itinayo na ukol sa kaniya, sapagkat kaniyang sinabi, hindi tatahan ng aking asawa sa bahay ni David na hari ng Israel, sapagkat ang mga dako ay banal na pinagpasukan sa kaba ng Panginoon. Nang magkagayoy, naghahandog si Solomon sa Panginoon ng mga handog
na susunugin sa dambana ng Panginoon na kaniyang itinayo sa harap ng portiko. Sa makatuwid, bagay ayon sa kanila, kailangan sa bawat araw na naghahandog ayon sa utos ni Moises sa mga sabat at sa mga bagong buwan at sa mga takdang kapistahan na makaikatlo sa isang taon, sa kapistahan ng tinapay na walang lebadura at sa kapistahan ng mga sanglinggo at sa kapistahan ng mga balag. At siya'y nahalal ayon sa utos ni David sa kaniyang ama ng mga bahagi ng mga saserdote sa kanilang paglilingkod at ng mga Levita sa kanilang mga katungkulan upang magapuri at upang mga siwa sa harap ng mga saserdote ayon sa kanilang kailangan ng katungkulan sa bawat araw. Ang mga pinodpinto naman ay sa kanilang mga bahagi sa bawat pintuang daan sapagkat gayon ang inutos ni David sa lalaki ng Diyos. At sila hindi naghihiwalay sa utos ng hari sa mga saserdote at mga Levita tungkol sa anumang bagay o tungkol sa mga kayamanan. Ang lahat nga ng gawain ni Solomon ay nahanda sa araw ng pagtatayo ng bahay ng Panginoon at hanggang sa natapos, gayon nga'y nayari ng bahay ng Panginoon. Na magkagayoy na paroon si Solomon sa Ezion Geber at sa Elot, sa tabi ng dagat sa lupain ng Edom. At nagpadala sa kanya si Hiram ng mga sasakyan dagat sa pamamagitan ng kamay ng kanyang mga bataan. At mga bataan na bihasa sa dagat. At sila'y nagsaparoon sa Ophir na kasama ang mga bataan ni Solomon. At nasipagdala mula roon ng 450 talentong ginto at dinala sa Haring Solomon. Amen. Amen. Okay, so salamat po Ma'am Lisel sa pagbabasa ng 2 Chronicle chapter 8 mga kapatid, kung saan ang kwento nito ang pagtatayo ng bayan ni Solomon mga kapatid. Okay, pagkalog natin sa ating pong dalawang kapatid ang pagkakataon para po sa kanilang reflection base sa program natin ay si Sister Net at si Brother Melvin. Sister Net, Brother Melvin. Yes, Pastor. Salamat po. Yan. Ang ating pong refleksyon doon sa 2 Chronicles chapter 8. Pagkatapos po ng dedikasyon ng templo, ay hindi nag-relax si Solomon. Nakita po natin doon na nagtayo pa siya ng mga lungsod at pinalakas niya ang mga ito. Inayos niya yung schedule ng mga manunungkulan, ng mga pari at mga Levita para tuloy-tuloy yung kanilang ginagawang pagsamba sa ating Panginoon. At ito yung nangyari na ginamit niya ang kanyang yaman at ang kanyang karunungan na bigay ng Panginoon para mag-trade at pagpalain lalo ang Israel. Bakit po ito nangyari? Dahil tapat ang ating Panginoon sa kanyang pangako kay David at kay Solomon dahil sumunod si Solomon sa pattern na binigay ni Moses at ni David. Merong order at merong pagsunod ang ginawa ni Solomon. Dahil sabi nga, nangyari ito dahil ang tunay na pagsamba ay hindi natatapos po sa templo. Tuloy-tuloy po sa paggawa o sa trabaho at sa kanyang pamumuhay. Ano ang dapat na nangyari? Pagkatapos po ng worship, tapos nila ng pagdalo, dapat dalhin ang kabanalan ng Sabat sa buong linggo. Hindi lang ito spiritual na inaayos natin, inaayos ang Sabat, kundi practical ito na ginagamit sa kanilang buhay, sa kanilang paghahanap buhay, sa ating mga relasyon. Ingatan na ang Sabat na ito ay maging banal tulad ng ginawa ni Solomon na hindi basta-basta naglagay ng hindi dapat sa banal na hindi dapat na mailagay sa templo. Hindi siya basta-basta naglagay ng mga gamit doon. Inayos niya yon. At
sabi nga dito sa tanong natin, ano yung nangyari, ano ang dapat mangyari, at ano yung magiging tugon natin dito, ano yung aking tugon dito sa nabasa. Hindi pwedeng puro tayo sinasabi natin dapat sa araw ng Sabat, yung parang Sabat na pagtingin o feel, yung ating pagtingin sa Sabat. Dapat mula Linggo hanggang Biyernes, kung ano yung laman ng ating puso ng araw ng Sabat at ano yung ginagawa natin tuwing araw ng Sabat, dapat tuloy-tuloy po yun. Hindi tayo doon lang gumagawa, doon lang nagtatapat, doon lang nag-aayos kapag araw ng Sabat. Kung paano tayo nagpapahinga, paano tayo sumasamba sa araw ng Sabat, dapat ganun din tayo kaayos sa ating at devoted sa ating mga hanap buhay, sa ating mga ginagawa. Sabi nga, ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, kaya hindi lang sa araw ng Sabat dapat tayo maging maayos. Dapat ay buo tayong, sabi nga hindi ka lang Sabatista, dapat ay araw-araw ka na ayos ang iyong buhay. Nananatili kang maayos, nananatili kang malinis sa harap ng Panginoon sa buong sa araw-araw, hindi lang tuwing araw ng Sabat. Kaya nga po ang sabi sa atin, ang Sabat ay simula lamang po, doon pinakita doon ni Solomon na hindi natatapos sa araw ng Sabat ang gawain. Dahil sabi niya dito, di ba, ang Sabat ay simula, hindi tapos. Dala ang kapahingahan at kabanalan mula sa Sabat hanggang sa susunod. Kaya nga po, dito sa 2 Kronika 8:12-13, binabanggit dito na pagkatapos maghandog ni Solomon na manghandog na sinusunog para kay Yahweh, araw-araw siya naghahandog at nag-uutos na gawin ang mga bagay na yun na iniutos ni Moses. Tuwing araw ng pamamahinga, araw ng Sabat, at tuwing pista ng bagong buwan at sa 3 taon na kapistahan. Ang ibig sabihin po nito, sinisigurado ni Solomon na tuloy-tuloy ang paghahandog sa Diyos tuwing Sabat. Kasama na yung mga pista ng bawat taon. Ito yung parte ng kaayusan na kung saan sinet up ni Solomon sa templo base sa utos ni Moses. Dito ay binanggit siya bilang regular na araw ng pagsamba, yung Sabat. Kaya ko nga, sabi ko, meron bang kaugnayan yun? Yung pala, nandun nga, nabasa natin na hindi pwedeng kalimutan sapagkat nabanggit doon na bilang regular na araw ng pagsamba at hindi ito pwedeng kalimutan. Nakita natin doon na ito ay ginawa ni Solomon na maging maayos, tuloy-tuloy ang paggawa niya. Hindi siya huminto at binigyan niya ng mga tungkulin yung mga Levita at mga pare. Yun lang po ang nakita ko, Pastor. God bless. Okay, salamat. Pagkalab natin kay Brother Melvin. Amen. God bless morning po sa lahat mga kapatid. Muntik na akong hindi tirahan ni Mami Net. Ano po. So ayan, nakita natin nagtagumpay na si Haring Solomon. Natapos ang templo, pinalakas ang templo, nagkaroon ng maraming mga tawag doon, nagtayo sila ng maraming mga infrastruktura. Ayan, po, pinalakas ang militar, ang mga bayan, at hindi lamang doon nagtapos, mga kapatid, nagpatuloy sila sa pagsamba at paghahandog, gaya ng sinabi ni Mami nito, So ang tanong ay, bakit nagtagumpay si Haring Solomon? Dahil matalino siya, dahil marunong siya. So, mga kapatid, yes. Pero bukod doon, ang nagtagumpay ay ang Panginoon dahil binigyan siya ng karunungan. Alam niya yung puso ni Haring Solomon. At isa pa, bakit? Dahil si Haring Solomon ay maganda yung relasyon niya sa Diyos, kaya patuloy siyang ginagabayan ng mga tamang mga hakbang. So yan ang mga nangyari sa ating kukunik naman natin sa ating buhay, mga kapatid. Tayo sa ating buhay ay nagkatagumpay din, Pero kung ating titingnan ang kapaligiran, minsan ang tagumpay ay nagiging hadlang, napapalayo tayo sa Diyos.
Kaya itong Bible reading natin di lang basta kwento ni Haring Solomon. Ano po? Ito'y halimbawa na pagpala tayo ay nagtatagumpay, ay huwag tayo dapat lalayo sa Diyos. Gayahin natin yung si Haring Solomon, nagpatuloy sila sa pagsamba, nagpatuloy sa paghahandog, pagpapakita ito ng pag-ibig sa Diyos. Ano po? Kaya ang tagumpay ay mahalaga, mga kapatid. Ano? Maganda yan. Ngunit ang mas mahalaga ay yung ating relasyon sa Diyos. Ano po? Kaya huwag natin iiwan yan. Ano? Kasi sa tagumpay, hindi naman tuloy-tuloy yan, mga kapatid. Ano, minsan, mayroong mga darating na pagsubok sa ating buhay. E pagkasama natin ang pagtuloy-tuloy ang relasyon natin sa Diyos, dumating man yung down sa ating buhay, ay okay pa rin dahil kasama pa rin natin ang Panginoon. Mabilis tayong, hindi tayo masyado maapektuhan. Ano po? Kaya tama naman na ating buhay, magsumikap tayo, magtrabaho tayo, kagaya ng ginagawa nila noon ang araw. Pero sabayan pa rin natin ang panalangin, paglapit sa Diyos, siyempre pagsunod at pagsamba. Hindi sapat na basta lamang nagtagumpay ay okay na. Kailangan ay manatiling tapat sa ating Diyos. Ano po? Yan po yung mga maiksi yung ating basahin ng chapter 18, pero marami pa siguro sila makikita na ibang mga puntos. Ibigyan natin ibang pagkakataon sa iba. Salamat po, Pastor Nelson. Okay, basahin ko ang comments dito sa ating chat box. Sabi ni Brother Sunny Talusan, salamat Brother Sunny sa inyong komento. Sabi dito, ano ang nangyari? Pinatatag ni Solomon ang mga lungsod at mga istruktura ng Israel. Ginamit niya ang natirang dayuhan bilang sapilitan manggagawa. Inayos niya ang sistema ng pagsamba ayon sa bilin ni David. Sinunod niya ang mga kautusan tungkol sa paghahandog sa Diyos at nakipagkalakalan siya sa tulong ni Hiram at may ilang dahilan kung bakit nangyari ang mga ito dahil sa pagsunod at karunungan ni Solomon. Pinagpala siya ng Diyos ang tagumpay na ni Solomon na itaguyod ang isang matatag na kaharian at sentro ng pagsamba. Sinikap niyang sundin ang mga bilin ng Diyos at ginamit niya ang kanyang talino sa pagpapalawak ng ekonomiya at teritoryo. Anong dapat gawin? Unahin ang Diyos sa lahat ng gawain. Panatilihin ang kaayusan sa pagsamba sa Diyos. Gamitin ang tagumpay sa kaluwalhatian ng Diyos at magpatuloy sa pagsunod sa Diyos. Ang tugon ko ay tulungan ako ng Diyos na gamitin ang aking kakayahan para sa Kanya. Maging consistent sa panalangin, pag-aaral ng salita at pagsamba. Okay, so maraming salamat sa iyo, Brother Sunny, sa iyong comment, mga kapatid, reflection dito po sa Chronicles chapter 8, mga kapatid. So, malibang ang Panginoon ay magtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagpapagal ng pagtatayo. Ang tunay na tagumpay ay nagmula sa Diyos at nananatili sa pagsunod sa Kanya. So, yun mga kapatid, salamat po na marami sa inyo. Dito po sa 2 Chronicles chapter 8, mga kapatid, ay makikita natin kung paanong si Solomon ay ipinagtayo niya ng mga ang bayan, mga lungsod sa iba't ibang dako, sa kaliwa, sa kanan, sa harapan, sa taas. Ganun mga kapatid. Pero dito ay makikita natin na kung saan ay Solomon ay may isang bagay siyang ginawa. Sabi dito sa verse 11, ay ipinasundo ni Solomon mula sa lungsod ni David ang asawa niya na anak ni Paraon. So dito po yung po bang pakikipamatok, mga kapatid, sa anak ni Paraon. Alam naman natin kung anong klaseng bayan ang mga anak ni Paraon. Dinila niya ito sa palasyong ipinagawa niya para rito. Sinabi ni Solomon, hindi dapat tumira ang asawa ko sa palasyo ni David.
na hari ng Israel, iyon ay banal na dako sapagkat itinuturing na banal ng lahat ng lugar na mapaglalagyan sa kaban ng tipan. So alam din mga kapatid, so hindi pwedeng paghaluin ang masama at ang mabuti sa bagay na ito mga kapatid. So okay, sabi pa doon Brother Jonathan Maglonso, sa chapter 8 pong ito ni Solomon, ang struktura at pagpapalawak itinayo niya ang bayan na ibinibigay sa kanya ni Hiram at ipinagpatuloy niya ang handog ayon sa utos ni Moises. Itinilaga niya ang mga saserdote. Nangyari ito dahil sa katapatan ng Diyos sa kanyang pangako kay David ay ibinigay niya karunungan. Ibinibigay niya kay Solomon. Lagi dapat maayos ang sistema sa pagsamba, lumakad sa kabanalan, at ang aking tugon ay manatili tapat sa malaking hamon. Huwag kalimutan ang disiplina sa pagdarasal at pagsamba. God first morning. Maraming pong salamat mga kapatid sa inyo. So, meron pa ba sa inyo ang gusto mag-reflect mga kapatid dito sa chapter 8 po ng ikalawang kronika mga kapatid? So, yun po mga kapatid, maiksi lamang ito. Ito ay meron lamang siyang 18 na mga talata mga kapatid. So, sa kabila ng ipinagtayo ni Moses ang bayan sa iba't ibang dako mga kapatid, ay sa kabila ng ating paglilingkod sa Panginoon, wag natin itong haluan ng isang bagay na hindi ka nais-nais sa Kanya. Sa kabila ng pag-aayos ng sistema mga kapatid, so wag din natin nahaluan ang ating paglilingkod ng hindi magandang bagay. Kagaya ng nangyari sa kapitulong ito, itong si Solomon mga kapatid ay merong may bagay na hindi maganda na kanyang ginagawa na hindi pwedeng pagaluin ang kabanalan sa hindi banal mga kapatid. Ito yung tinatawag na kompromiso. So sa ating paglilingkod, wag nating ikompromiso ang ating pananampalataya o ang katotohanan po na mayroon po tayo mga kapatid. So yun lang po. God first morning sa atin pong lahat mga kapatid. Meron pa ba gustong mag-reflect? Pastor, Sino may dagdag ako. si Sister Net? Mayroon akong tatlong tanong na pwede nating i-apply ngayon sa ating personal na mga buhay, Brother Melvin. Una, yung sa pagtatayo. Sabi sa atin dito, sa atin ngayon sa buhay natin, anong lungsod o anong templo ng ating Panginoon sa buhay natin ngayon? Ano ang templo o tinatayo natin sa buhay natin ngayon? Ang karir ba natin? Ang ating pampamilya? Hindi pwedeng puro sa templo lang tayo nakatuon. Kailangan din nating gumawa para sa ating buhay. Kung ano yung ating itinatayo para sa ikapupuri ng ating Panginoon. Pangalawa, yung kabanalan. May area ba sa buhay natin ngayon na dapat nating ihiwalay? Kasi hindi na siya nakaka-please sa ating Panginoon. Diba? Meron bang parte sa buhay natin? O, sabi nga sa parte ng templo, yun ay banal. Kaya nga, ang asawa niya yan, ni Solomon, ay hindi niya doon ginagalaw sa templo dahil yun ay banal. Sa ating buhay naman, may area ba sa buhay natin na dapat ihiwalay natin dahil hindi na ito nakaka-please sa ating Panginoon? Yun yung pangalawang tanong. Yung pangatlo, tungkol sa ating stewardship o pagiging katiwala. Ginagamit ba natin ng tama? Ginagamit ko ba ang tama ang blessing ng Panginoon na natatanggap ko? Si Solomon, ginamit niya yung kanyang yaman. Ginamit niya yung kanyang katalinuhan o karunungan na binigay ng Panginoon sa kanya. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para patatagin ang bayan ng Diyos at sambahin ang ating Panginoon. Yun po yung aking iiwan na mga katanungan. Ito i-apply ko rin sa aking buhay. Ano yung pinatitibay ko sa Panginoon bilang templo ng Diyos, itong aking buhay? Ano ang kailangan kong gawin para lalo ito maging matatag at tumibay? Sa pagiging banal naman, ano yung area sa buhay ko na dapat kong ihiwalay para
dahil ito ay hindi na nakakapli sa Panginoon. Siguro ito yung paghubog sa aking sabi nga ay sa atin, Brother Melvin, ay yung karakter natin. Paghubog sa ating karakter upang tayo ay makaplis talaga sa ating Panginoon. Sa pagiging katiwala, yung pagbabalik natin ng tithes natin at ng ating mga handog, ay gagamitin ba natin ang mga kayamanang ito ng ayon sa karunungan na ibinigay sa atin ng Panginoon, yung mga binigay sa ating mga paalala, yung mga natutunan natin, ginagawa ba natin ngayon? Ilang po, Pastor. Okay, so maraming salamat mga kapatid. So thank you. So wala na po magre-reply. Salamat po. Atin na pong hilingan si Ma'am Lisel. Ma'am Lisel, pray na po tayo. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin banal, lubos po kaming nagpapasalamat sa oras na ito na kami po ay nakarinig muli ng iyong mga salita. Panginoon, tulungan mo po kami na ito po ay may-apply namin sa amin pong pang-araw-araw na buhay. Ito po ay makita ng mga taong na amin po nakakasalamuha. Panginoon, sa mga oras na ito, patuloy po namin inilalapit ang buong isang linggo muli na aming kakaharapin. Naway isamahan niyo po kami upang sa amin pong paggawa sa iyong gawain ay ang iyong karakter po ang maipakita namin at maihayag. Maraming salamat po Panginoon sa pagkakataong ito na inyong binigay sa amin at patawarin niyo po kami sa amin pong mga kasalanan. Ito lang po iniling sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus.
Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuario ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naunawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. Okay, so salamat. Okay, meron ba dito si Ma'am Jo? Ma'am Jo Soriano? Po? Nandito po si Ma'am Jo na siya mangunguna sa atin pong reading ng ating pong devotional ngayong umaga. Dito po ba siya, Ma'am Jo? Kung wala, sino po ang pwedeng mag-volunteer, magbasa? Pwede po ba may mag-volunteer sa atin? Paki-project ka po para basahin natin, mga kapatid, ang atin pong devotional ngayong umaga. Yan. Salamat, Brother Melvin. Okay. Wala pong gusto mag-volunteer. April 26. Ako po, pwede po. Sino po nagsalita? Edgar, Sige po, basa po kayo, Brother Edgar. happy God first morning po mga kapatid. Ito, maganda po makita po namin kayo para mas mainam. Pagka tayo po yung nakikita sa live. Ayan, kita na po ba? Ay, Yan, sige, pakibasa kapatid. At ikaw na rin mag-pray mamaya. Thank you. ang kanyang credential. Juan 5:39. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Sa aklat ni F.F. Bruce ay mababasa, kay Jesus ang pangako ay pinagtibay. Ang tipan ay muling naisaayos. Ang mga propesiya ay natupad. Ang mga kautusan ay pinagbagong puri. Ang kaligtasan ay inilapit at ang banal na kasaysayan ay umabot sa ruro. Inialay at tinanggap ang sakripisyong ganap. Ang dakilang saserdote ng sambahayan ng Diyos ay lumuklok sa kanan ng Diyos. Ang propetang tulad ni Moises ay naibangon. Ang anak ni David ay naghahari at ang kaharian ng Diyos ay pinasimulan. Hindi hinihiling ng Diyos sa atin na maniwala ng walang ebidensya. Si Jesus mismo ay tumukoy sa iba't ibang saksi na nagpapatotoo tungkol sa Kanya. Si Juan ang tagapagpauna. Ang mga milagro ni Jesus ang patotoo ng Ama. At sa wakas, ang saksi ng mga kasulatan. Juan 5:31 hanggang 47. Malinaw na ipinaliwanag ni Jesus
na ang mga ito, ang lumang tipan, ay nagpapatunay sa kanyang pagkakakilanlan at misyon. Ang malungkot na bahagi ay samantalang ang mga lider ng mga Hudyo ay masusing nag-aaral ng mga kasulatan, tinanggihan nila si Jesus. Sumusunod sila sa 10 utos, nangingili ng sabat, nananalangin, nagbabalik ng ikapu, at iba pa. Ngunit itinakwil nila si Jesus. Tingnan ang mga talata 45 hanggang 47. Ang pag-unawa sa lahat ng kasulatan, ang kautusan, ang mga propeta, at ang mga awit sa liwanag ni Jesus at ng kanyang sakripisyo ay may walang hanggang kahihinatnan. At kung paano mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. 2 Timoteo 3:15. Itinuturo ng Biblia si Jesus bilang ating tanging pag-asa, katiyakan, kapalit, sakripisyo, dakilang saserdote, hari, Panginoon, at tagapagligtas. Si Jesus ang ating lahat-lahat. Tanging sa Kanya lamang tayo nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang bawat sermon at pag-aaral sa Biblia ay dapat nakasentro sa krus ni Jesus. Ang sakripisyo ni Kristo bilang handog para sa kasalanan ay siyang dakilang katotohanang pinaiikutan ng lahat ng iba pang mga katotohanan. Upang ito ay maunawaan at mapahalagahan ng wasto, bawat katotohanan sa salita ng Diyos mula sa Henesis hanggang Apokalipsis ay kailangang pag-aralan sa liwanag na nagmumula sa krus ng Kalbaryo. Inilalagay ko sa inyong harapan ang dakila at maringal na bantayog ng awa at pagbabagong buhay, kaligtasan at pagtubos. Ang anak ng Diyos na itinaas sa krus, ito ang dapat maging saligan ng bawat pangaral na ipinahayag ng ating mga ministro. Amen. Praise the Lord. Sige po, salamat po mga kapatid. So habang binabasa mga kapatid, ay ang aking pong natandaan sa ating pong binabasa ay lahat ng ating ginagawa ay dapat nakasentro sa Panginoong Hesus. So sa pag-aaral, sabi niya dyan, sa bawat sermong ginagawa o sa bawat nakikinig o sa bawat pagmiministry natin, sa ating pagbibigay ng ikapu, sa bawat pagsunod, lahat mga kapatid ng ating ginagawa ay dapat nakasentro sa ating Panginoon. Kung tayo siyasamba, dapat nakasentro sa Panginoon. So lahat mga kapatid, kapag ang ating kapag kaganon yung motivation, kapag kaganon ang gawi ng ating buhay, then maybe we can experience the growing in Christ mga kapatid, yung paglago, sapagkat lahat ng ating ginagawa ay nakapokus sa Kanya mga kapatid. So hindi natin ginagawa ito para sa tao, para maitaas tayo, kung hindi ma-please ang mga tao, kung hindi ginagawa natin, ang bawat paglilingkod natin ay dapat nakasentro sa ating Panginoon. Mga kapatid, yun po ang mensahe ng atin pong lesson ngayong umaga mga kapatid. So, Brother Edgar, pwede pong mag-pray na po tayo. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Sa kilang Ama namin banal, Panginoon po namin Diyos, kami po ay nagpupuri at sumasamba sa inyong banal na pangalan. At sa oras nito, kinikilala po namin ang aming Panginoong Hesus, na siyang sakripisyo kapalit namin upang kami ay magkaroon ng pag-asa sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan. Tunay o Diyos na napakabuti po ninyo, walang hanggan ang inyong pong pag-ibig sa bawat isa po sa amin. Wala po kaming ibang maging tugon, kundi kami po ay umibig din
sapagkat tunay na karapat-dapat po kayo sa aming pagmamahal, sa aming pagsamba, sa pagdakila sa inyong pong banal na pangalan. Kami po ay lumuluhod, kami po ay nagtataas sa inyong pong banal na pangalan dahil yan po ang karapat-dapat. Kayo po ay tunay na Diyos makapangyarihan. At sa inyong pong pag-ibig sa amin ay lalo nyo pong pinadakila ang inyong pong kataasan sa lahat ng mga nilalang. Tanggapin nawa ninyo o Diyos ang bawat isa po sa amin. At kami po naman ay magkaroon ng bahagi sa buhay na walang hanggan. Sa inyo po ang lahat ng kapurihan, karangalan at kaluwalhatian. Ngayon at magpasawalang hanggan, ito po sama namin at dalangin. Alang-alang sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Amen po. Amen. God first video. Gawin ang anumang sabihin niya sa iyo. September 13. Offertory Reading Devotional. Sinabi ng kanyang ina sa mga lingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Juan Kapitulo 2 Versikulo 5. Isang kwento ang nagsasalaysay tungkol sa isang babae na nakinig sa pangaral ng isang pastor tungkol sa pagbabalik ng ikapo at mga handog. Sa mga nakaraang taon, hindi siya nakapagbigay ng ikapo, at sa kabila ng kanyang hangaring sumunod, nag-alinlangan siya sa mga susunod na hakbang. Paano siya mabubuhay sa natitira sa kanyang maliit na sweldo kung siya'y magbibigay? Ngunit hindi niya naiwasang matanong, kung siya ay sumusunod sa mga tao, bakit hindi siya makasunod sa Diyos? Sa kanyang pagmumuni, naisip niya ang mga salita mula sa Juan Kapitulo 2 Versikulo 5, anuman ang sabihin nila sa inyo, gawin ninyo. Ang mensahe na ito ay nag-udyok sa kanya na pag-isipan ang kanyang relasyon sa Diyos at ang kanyang pananampalataya. Humingi siya ng tawad sa Diyos sa kanyang mga pagdududa at nagpa siya na ibalik ang kanyang ikapo ng may katapatan. Sa mga sumunod na buwan, unti-unti niyang napansin na ang mga pagpapalang natanggap niya ay higit pa sa kanyang mga naibigay. Ang mga biyayang dumating sa kanyang buhay ay patunay ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Napagtanto niya na ang pagtatala ng kanyang mga ikapo at handog ay hindi lamang responsibilidad kundi isang pagkakataon upang maranasan ang pagmamahal at biyaya ng Diyos. Panawagan. Anuman ang iyong sitwasyon, sundin ang kanyang tinig. Isauli ang iyong ikapo at ibigay ang iyong mga handog ng may kasaganaan at pagkatiwala sa Kanya. Ang Diyos ay tapat at makapangyarihan, sa Kanya, ang bawat pagbibigay ay nagiging daan patungo sa masaganang biyaya. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Amen. 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 God bless morning po sa ating lahat, mga ginigilo ko mga kapatid. Kumusta na po kayo? Good morning po. Mabuti po ba? God bless morning, Pastor. God bless morning po at sa lahat po ng amin pong mga taga-subaybay. Kayo po ay aming binabati ng isang mapagpalang umaga. Purihin po natin ang Diyos sa kanyang patuloy na pagbibigay sa atin ng buhay at lakas. At ito ang dahilan upang tayo ay patuloy na magpuri, magpasalamat at lagi po nating unahin ang ating Panginoong Diyos. Ngayong umaga po ay ating pong tatalakayin mga kapatid ang isang mahalagang bahagi sa ating pag-aaral na ito po ay mayroon pong pamagat na Occupy Till I Come, no, sa English. At tayo pa rin po ay tumatalakay sa bahagi po ng Council on Stewardship, page 117. At ito po ay hinango mula sa
aklat ng ating pong propetisa na doon po sa Review and Herald, April 9, 1909. Ang bahaging ito mga kapatid ay gusto ko pong basahin sa inyo sa wikang Tagalog na ito po ay pinamagatang magpatuloy kayo hanggang sa aking pagdating. Sabi po ay iniwan tayo ng Diyos na tayo po ay tinawang katiwala ng kanyang mga kaloob habang siya ay wala. Bawat isa po sa atin ay meron pong natatanging gawain para sa pagsulong ng kanyang kaharian. Walang sino man ang may dahilan upang umiwas, kaya tayo po ay inuutosang lahat ng Panginoon. Ang sabi po dito po sa ating pong pinag-aaralan ngayong umaga ay magpatuloy tayo hanggang sa siya ay dumating. Sa kanyang karunungan, binigyan tayo ng patnubay kung paano gagamitin ang ating mga kaloob. Ang mga talento, makikita natin, kagaya ng mayroong mga iba na magagaling mag-preach, at yung iba naman ay sa pamamagitan ng kanilang mga impluwensya, at yung iba naman ay upang palaguin ang mga ari-ariang ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Kaya sa bahaging ito, sabi po dito ay dapat gamitin at paunlarin para sa kalwalhatian ng Diyos at sa ikasusulong ng kanyang kaharian. Pagpapalain niya ang wastong paggamit ng mga ito. Kaya sa bahaging ito, makikita natin na sabi pa ay inaangkin natin tayo ay mga Kristiyano na naghihintay sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesus sa mga ulap ng langit. Kung gayon, ano ang gagawin natin sa ating oras, karunungan at mga pag-aari na hindi naman tunay na sa atin, kundi pinagkatiwala lamang sa atin upang subukin ang ating katapatan. Ialay natin ang ating buhay at lahat kay Jesus. Ang sabi po sa ating pong pinag-aaralan, gamitin natin ang ating mga yaman para sa pagpapalaganap ng kanyang gawain. At ang sabi po ng ating propetisa, sa ganitong paraan, masusunod natin ang utos na huwag kayong magtipon para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa lupa, kung saan ang mga tanga at kalawang ay sumisira, at kung saan ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nagnanakaw. Sa halip, magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, kung saan walang tanga o kalawang na sumisira, at walang magnanakaw nakapapasok at nagnanakaw, sapagkat kung saan ang iyong kayamanan ay naroon din ang iyong puso. So ito po yung mga mahalagang sipi, mga kapatid ko, sa bahagi ng ating pag-aaral ngayong umaga. Malinaw na tayo po ay pinag-atasan ng mga mahalagang talento sa bahagi ng ating pong buhay, mga kapatid. At sa umagang ito, kung titingnan natin, merong mahalagang pag-uutos na ang sabi ay magpatuloy tayo hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Gusto ko pong banggitin sa inyo ang isang mahalagang talata dito sa banal na kasulatan na masusumpungan po natin sa aklat ng Lucas, chapter 19, verse 13. Ito ay nagbibigay sa atin ng malalim na pahiwatig at pagtatalaga bilang mga katiwalang pinagkatiwalaan ng ating Panginoon. Kung titingnan natin sa bahagi po ng Lucas 19:13, ay mayroon pong ganitong pagkakasabi. At tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan sila ng 10 mina. At sinabi niya sa kanila, ipangalakal ninyo ito hanggang sa ako ay dumating. Kung titingnan natin, mga kapatid, sa bahaging ito, ang panawagan dito ay tayo ay magpapatuloy hanggang sa dumating ang Panginoon. Ito ay hindi lamang isang paalala, mga kapatid, kundi ito ay isang utos na puno ng pananagutan. Kung titingnan natin, ito din ay naglalayon
na nagbibigay ng pag-asa. Tayo sa ating buhay mga kapatid ay hindi tayo iniligtas ng Diyos upang tagamasid lamang sa mundong ito. Tayo po ay hinirang ng ating Panginoon Diyos, tinawag ng ating Panginoon Diyos na maging katiwala, maging tagapangasiwa ng kanyang mga biyayang ipinagkaloob sa atin habang tayo nag-aantay sa kanyang ikalawang pagdating. Kaya sa ating buhay sa lupang ito mga kapatid, walang anumang pag-aari natin ang isinasaad sa ating pag-aaral ngayong umaga. Ang tunay na sa atin. Ipinakilala ng banal na kasulatan at ng mga siping ito sa mga nakaraang pag-aaral natin. Na tunay na ipinapakita sa atin at pinapaalala sa atin na ang buhay na ating ginagalawan, lahat ng ating tinatangkilik mga kapatid, ay hindi tunay na sa atin. At ito'y sa Diyos. Ang oras na mayroon tayo, ang talinong taglay natin mga kapatid, ang lakas na ating tinatangkilik sa ating mga pangatawan, yung mga oportunidad mga kapatid. Ano ho? Kung titingnan natin sa bahaging ito, lahat ito ay pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Kaya tulad sa katiwala na binabanggit dito sa talatang ito, ano mga kapatid, hindi tayo ang nagmamayari nito, kundi tayo ay pinag-atasan upang mga siwa sa mga bagay na ito. Kung gayon mga kapatid, ang tanong sa atin ay hindi kung ano ang gusto nating gawin sa buhay natin, no? Kundi ano ang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin at papaano natin ito pangangasiwaan, papaano natin ito gagamitin para sa Kanya at sa Kanyang banal na gawain. Maraming mga tao mga kapatid sa mundong ito ang nabubuhay na para bagang tinitingnan nila na ang ikot ng mundo ay permanente na parang hindi na matatapos ang araw. Pero ipinapakita dito sa ating aralin mga kapatid, merong isang tagpo sa buhay natin na pagkatapos ipagkatiwala sa atin lahat ng ating mailalang o manlikha ang mga bagay na ating tinatangkilik ngayon. Ang sabi doon sa Luke 19:13 na ating binasa ay merong isang pagkakataon na darating na ipagsusulit ng alipin sa kanyang Panginoon ang mga bagay na kanyang ipinagkatiwala. Kaya naman sa bahagi ng talatang iyon at dito po sa tema ng ating pinag-aaralan ngayong umaga, ibinigay sa ating mga balikat ang mga pananagutan. Inilagay ng Diyos bilang ating Panginoon at tayo na kanyang pinagkatiwalaan ang mga bahagi ng oportunidad sa ating mga buhay. At sa bawat bahagi yun mga kapatid, sa ating mga aksyon, kung paano natin ito gamitin, ito po ay nagtataglay ng mga pananagutan. May isang tagpo sa buhay natin na ang mga pananagutang yon na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon ay ipagsusulit natin sa takdang araw kapag siya ay dumating. Kaya naman isang pagtatagubilin sa buhay natin mga kapatid bilang pinagkatiwalaan. Malinaw ang mensahe. Darating ang Panginoon, hahanapin niya kung ano ang ginawa natin sa mga ipinagkatiwala sa atin. Kaya ang utos mga kapatid, tayo po bilang mga pinagkatiwalaan, mananampalataya, ang utos mga kapatid ay huwag tayong titigil, kundi tayo'y magpapatuloy. Magpapatuloy saan mga kapatid? Magpapatuloy tayo na makibahagi sa gawain ng Panginoon. Magpapatuloy tayo na magtatalaga ng ating mga sarili. Ang mundong ito ay humuhudyat ng walang pag-asa. Ang mundong ito mga kapatid ay nagdudulot ng maraming kapaguran at kabiguan. Maraming mga ginagamit ang kaaway na nagiging dahilan upang sirain ang ating mga pagtatalaga, ang ating mga kalooban. Pero mga kapatid, ang ating aralin ngayong umaga ay nag-aanyaya din sa atin na tayo mga kapatid, ay magpatuloy. Bagamat tayo ay nanghihina,
may mga panahon na tayo nanlulupaypay. Pero ang sabi tayo ho, mga kapatid, ay magpapatuloy. Bilang mananampalataya, titingnan natin mga kapatid, ang tunay na pagtatalaga natin ay hindi nasusukat sa mga bahagi ng ng ating mga galing, kundi ng katapatan na gagawin natin araw-araw. Sabi nga, kahit walang nakakakita, tayo mga kapatid ay patuloy na mananatiling nagiging tapat na katiwala na pinagkatiwalaan ng ating Panginoon. Kaya sa bahaging ito ng ating pag-aaral ngayong umaga mga kapatid, mahalaga na makita natin ang ating mga sarili sa isang tagpo ng ating buhay para sa Diyos. Lagi nating itatanong, ang buhay ko ba na aking ginagalaw ngayon ay nakikita ba ang Diyos sa buhay ko? Nakikilala ba ang Diyos sa buhay ko? Kaya mga kapatid, ang bahagi ng sipin na ating pinag-aaralan ngayong umaga, ay nagsasalaysay sa ating mga buhay ng isang buhay na kung saan ay laging magtatalaga sa ating Panginoon. Ang ating mga kaloob ay gagamitin natin para sa paglago ng kanyang banal na gawain. Malinaw, maging ang ating mga tinatangkilik ay susulong sa pamamagitan ng ating pakikibahagi sa pagpapalaganap sa gawain ng ating Panginoon. Ipinapaalala din sa atin mga kapatid na sa mga bahagi ng ating mga tinatangkilik, yung mahalagang paalala sa atin, na ito ay nagbibigay din ng warning sa ating mga buhay. Nang sabi ay, huwag daw tayong magtitipon ng mga kayamanan sa lupa, sapagkat ito lamang ay sinisira ng mga tanga at ng mga kalawang. Alam naman natin mga kapatid na hindi naman masama na tayo po ay magkaroon ng mga bahaging ito. Pero sabi nga, kung ito ay palulubugin natin sa ating mga puso at pagyayamanin natin sa ating mga buhay, na hiwalay doon sa layunin at naisin at panukalan ng ating Panginoon. Ang sabi nga sa ating pag-aaral, doon po sa aklat ng Awit 24, 1-4, kapag tiningnan natin ito na mas mataas kaysa sa Diyos, ang pagtanaw po doon, ang sabi ay walang kabuluhan. Kaya tayo po mga kapatid ay binigyan ng yaman ng ating Panginoon ng mga talento, mga tinatangkilik, hindi upang ito yakapin natin na makasarili sa ating mga buhay, kundi ito mga kapatid ay ibinigay sa atin upang siya nating maging tungtungan na mas lalong lalago ang ating pananampalataya sa Diyos. Yayakapin natin ang gawain at tayo'y makikibahagi sa misyon ng Diyos. Malinaw mga kapatid sa ating mga buhay, na tayo po ay natatalaga hindi dito sa lupa, kundi para sa langit. Kaya ang ating pong aralin ngayong umaga mga kapatid ay nagbibigay ng tunay na pag-asa at katiyakan ng ating mga buhay. Tayo ay patuloy na magtatalaga sa Diyos, maglalaan ng ating buhay, oras, pag-aari, lahat ng bagay na ating tinatangkilik upang sa ganun mga kapatid, ang mga bagay na ito ay matali ang ating mga puso sa mundo na darating, hindi po sa mundo na ating ginagalawan ngayon mga kapatid. Sapagkat kung titingnan natin ang pagbabalik ng Panginoon mga kapatid, ay tiyak, huwag nating ihalin tulad ang ating buhay sa mga taong tumalikod sa Panginoon, na ang kanilang buhay ay kinilala nila ng mundong ating ginagalawan ay permanente. Naisipin na matagal pang darating ang Panginoon. Baka ang ating mga puso, mga kapatid, kung gano'n ang magiging ating damdamin at kaisipan, ay mahilig na hindi natin namamalayan na tayo'y nagkakaroon ng malalim na pagtatalaga sa galaw ng sanlibutan at sa mga bagay na naririto. Kaya naman, kasabay ng ating pag-aaral at pagtatalaga mga kapatid, tuwing umaga sa bahagi ng ating mga mahalagang tinatalakay, dito sa God First Morning mga kapatid,
ay ang ating mga puso ay sinisikap na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ay mas lalong lumalim ang ating pagtatalaga. Na tayo po mga kapatid ay laging inaakay sa pagsunod sa Panginoon upang ang ating mga buhay ay laging sesentro sa Kanya. At kung sakaling siya'y dumating mga kapatid, ang ating mga puso ay nakahanda na, ang ating mga talento ay nakahanda, ang ating mga ari-arian na tinatangkilik mga kapatid ay naitalaga natin sa Kanya. At kung siya'y dumating, may katiyakan ang ating mga buhay. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, isipin natin ang pagbabalik ng ating Panginoon ay hindi matagal pa. Kundi isipin natin mga kapatid, halimbawa darating na ang Panginoon ngayong araw. Itanong natin sa ating mga buhay, sa ating mga sarili, ano ang ihahanda natin para sa Diyos kung sakaling siya'y dumating ngayon? Ano ang makikita niya sa buhay natin kung sakaling siya'y dumating ngayon? Makikita kaya niya ang isang pusong abala sa gawain para sa Kanya? O makikita niya ang isang pusong nalilibang sa maraming mga bagay at lilipas din? Kaya mga kapatid, lagi nating tatandaan, ang buhay ay maikli. Ngunit gamitin natin ito na may kahulugan at kabuluhan sa walang hanggang layunin at panukala ng ating Panginoon. Kaya habang may panahon pa mga kapatid, magpatuloy tayong maglingkod, magpatuloy tayong magtatalaga, at magpatuloy tayong magtatapat hanggang sa siya'y dumating. Ito po ang mga sipi, bahagi ng ating pag-aaral ngayong umaga. Harinawa ito ay patuloy na mag-iwan sa atin ng malalim na pagtatalaga at katapatan sa ating buhay at mahal ng Diyos. Ito po ang aking dalangin. Pagpalain po ang bawat isa sa atin. Amen. 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 Okay, maraming salamat Pastor Amen. John sa isang malaman, makabuluhan, maganda, mahusay na paalala ngayong umaga na may pinamagatang Occupy Till I Come. Okay, so ang oras po natin ay 5:04. So mag-entertain po muna tayo ng ilang mga reflections sa atin pong mga napag-alalan ngayon, mga kapatid. So dito, magkakayuso pa mag-reflect, just raise your hands lang po para makita po natin mga kapatid. Ano? Mag-reflect lang po kayo at itaas nyo lang po ang inyong pong kamay para po makita natin. Dito mga kapatid, habang pinakikinggan ko ang mga salita, ay na pag-isip ko sa it's my personal reflection in my part. So anong dahilan ng Lord, what's the reason kung bakit ako naririto pa sa lupang ito? So yun ang aking tanong. So, Lord, ano pa ba yung habang pinakikinggan ko mga kapatid ay yun ang natanong. Anong dahilan pa Panginoon kung bakit ako pa ay nag-i-exist sa lupang ito? Pangalawang tanong na aking habang pinakikinggan ko sa mga kapatid ay anong mga talento, kayamanan mayroon ipinagkalooban Diyos sa akin? So it's a personal reflection. Ano yung mga personal, ano yung mga talento na ipinagkaloob sa atin ng Diyos? Talents of speech, talents of influence, talents of property. Yun mga kapatid. So dito ay tatandaan po natin ang dahilan pa kung bakit tayo nandito sa lupang ito ay isulong ang kanyang misyon. So, isulong ang kanyang misyon. Lahat po tayo mga kapatid, wala pong exemption sa lupa. Lahat po kayo, lahat po tayo mga kapatid ay pinagtiwalaan ng ating mahal na Panginoon ng maraming mga bagay para po sa kanyang pagsulong ng gawain. So sabi mga kapatid, each has his own special work
So lahat po kayo, meron po kayong special work, mga kapatid. So, yung special work na yun, i-identify niyo po kung ano po yun, mga kapatid. Hindi po ito yung, gawain po yun, hindi po ito yung merong pangangaral, pupunta tayo doon kung ano. Merong, it's everyday, mga kapatid. Kaya sabi ng lesson natin, occupy till I come. So, ang occupy till I come, mga kapatid, ay isang panawagan ni Jesus. Yung occupy na ito ay yung advancement, yung pagsulong ng gawain ng Diyos, mga kapatid. At ito ay nakasalalay sa atin kung ating gagawin ang mga pinagagawa sa atin ng Diyos, yung kanyang misyon, mga kapatid. Paano natin isusulong ang kanyang misyon? Sa pamamagitan po ng mga talento, kayamanan, influence, lahat ng mga bagay, time. Sabi dito, lahat ng mga ito, sabi niya, are accumulate for the glory of God and the advancement of God's kingdom. He will bless the right use of His gifts. So, ibig sabihin, mga kapatid, lahat niyan, lahat ng mayroon tayo, kaya tanungin ninyo, ano ba yung mayroon ako? Ano ba yung mga property na mayroon ako? Ano ba yung time na mayroon? So lahat po tayo, lahat mga kapatid, lahat yan meron. Lahat tayo may kayamanan, may property. Lahat tayo mga kapatid meron. Kahit kayo pulubi, meron eh. So lahat mga kapatid, lahat tayo meron talento. Lahat po tayo. Meron yan mga kapatid. Ganon kabiyaya ang Diyos. Lahat meron po tayong time. Lahat po yan, lahat yan binikalubot tayo ng Panginoon. Pero mga kapatid, ang sabi dito, gamitin niyo po ng tama. Gamitin po natin ng tama ang mga bagay na ito na binigay sa atin ng Diyos. Itong mga bagay na ito, binigay sa atin ng Panginoon for the advancement of God's mission. Kaya kung nasan man po kayo, anong community meron po kayo, saan po kayo nagtatrabaho, ano yung ginagalawan ninyo araw-araw, that's your community. In that community, isulong nyo ang gawain ng Diyos doon, mga kapatid. So, isulong natin yung gawain ng Diyos sa lugar na kung saan tayo ay inilagay ng ating Panginoon, mga kapatid. So, at lahat naman tayo naniniwala na malapit na dumating si Jesus. Yung paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon, ito po yun, ihanda ang mga tao. Kaya sabi ng Panginoon, go and make disciples of all nations. Kapag maraming mga alagad ang umahayo, naghahanda sa pagparito ng ating Panginoon, maraming mga tao ang madadala sa kanyang paanan. And God will be blessed. Not about us. Ang Diyos ang mapupurihan, hindi dahil masipag tayo, hindi dahil magaling tayo, hindi dahil mayaman tayo, hindi mga kapatid, kung hindi ang Diyos ang mapapapurihan. Mga kapatid, yung Diyos ang mapapapurihan, hindi yung tayo mga kapatid, kung hindi ang Diyos. So mga kapatid, occupy till I come. So lahat po tayo mga kapatid ay merong gampanin na dapat gawin to advance God's mission. So lahat yan mga kapatid, kaya nga merong ikapo, merong handog, to advance God's mission. Kaya nga meron kayong talento, to advance God's mission. Kaya meron kayong mga property, sasakyan, kung ano man mga kapatid, to advance God's mission. Kung ano man yung talento ninyo, occupy till Jesus comes. So wag niyo pong papahintulutan mga kapatid. Hindi po tayo Kristiyano, hindi po tayo naghahanda pagka ganon. Hindi po natin pinaghahandaan kapag hindi po natin ginagamit ang mga bagay na mayroon tayo. So, one way to prepare for isang bagay na naghahanda tayo
ayun tayo ay nasa mission ng Panginoon. Kaya yun ang dahilan. Kaya tinanong ko, what's the reason? Sa yung tanong ko sa sarili ko, anong dahilan, Panginoon, bakit ako nag-exist sa lupang ito? Anong dahilan, bakit nandito pa ako? Isa lang mga kapatid ang dahilan. Occupy till I come. Occupy till I come. So, yan lang mga kapatid. Ano? Sige, mag-reflect po kayo. Pastor John? Pastor Mel? So, reflect lang po. Amen. At may panahon pa po tayo, mahaba pa panahon natin. Sige, Pastor Joey. Okay, gusto ko rin magkaroon ng personal reflection. Ikikwento ko lang yung nangyari sa akin. Mayroon akong isang sapatos bago. Kaya lang ay hindi ko ginamit. Matagal na. Nung gusto kong gamitin na, Wala. ay sira na. Ibig sabihin, nagbabakbak na yung kanyang balat, natatanggal na yung swilas. Ang sabi ng talata natin, yung mayroon tayong hindi nagagamit. Inimpok natin pero nandyan sa atin pero hindi nagagamit ay maaring kalawangin o kaya masira. Oo, masira, no? Basta sira. Kaya ayun yung danger noon. Kapag hindi nagagamit, nabubulok. Pero kapag nagagamit, ay hindi lang kapaki-pakinabang, kundi nagbibigay pa ito ng kasiyahan. Kaya mayroon akong nabasang article nang sabi doon ay what is used expands, what is withheld decays. So, ganyan yung nangyari actually doon sa ikatlong taong binigyan ng talento Okay? Hindi niya ginamit, itinago niya, pero ayun, hindi na ipinakita kung ano ang nangyari, maaring nandoon pa, ito man ay nabulok na o kaya hindi naging maganda ang resulta. Pero yun yung katotohanan. Kapag ang talento ay hindi nagagamit, nabubulok at nawawala. Kapag ang pera, mayroon tayo, kapag ito hindi ginagamit para sa gawain ng Panginoon, nananatiling ganun lang siya, walang pakinabang. So, sabi ng isang author, yung daw hindi paggamit, pananahimik ng isang bagay na pinagkatiwala sa atin ay act yun ng rebellion doon sa nagkaloob sa atin. Para bagang mayroon tayo rebellious attitude doon sa nagkaloob sa atin. Bakit hindi natin ginagamit? Para pa maging kapaki-pakinabang ito. So, minsan katotohanan nito, mas nga sa buhay natin, para hindi na lang tayo makapagsalita ng masakit, minsan nananahimik na lang tayo. Pero, ganun man ang purpose noon. Dahil sa kailaliman ng iyong motibo, mayroon kang act of rebellion. So, ito yung maaring makita natin at ito yung nakikita ko dito sa pinag-aralan natin. At dahil doon, ay hindi nagiging makabuluhan yung sinabing occupy till I come. Kasi nga, walang expansion doon sa ipinagkatiwala sa iyo ng ating Panginoon. Kasi nga, ang sabi sa talata, kung anong meron ka ngayon, dapat ipangalakal mo yan. So, dapat mayroong expansion yung kung anong mayroon tayo. Hindi lang nananatili, hindi lang nasa isang sulok, kasi kakalawangin yan, mawawala yan. Siguro, yun lang, Pastor, yun lang ang aking mga nakikita sa ating pong aralin ngayon. Happy God First Morning. Salamat po, Pastor. Salamat po, mga kapatid. Kaya gamitin, mga kapatid. Baka kalawangin ang mga meron tayo. At yan naman ay nagiging karanasan. Sige, Brother Mel. Sige po. Ayan po, magandang umaga po ulit mga kapatid sa ating lahat. Ako po ay na-bless na naman ngayong umaga mga kapatid sa ating pong napakinggan
tunay po na napakabuti po ng Panginoon. Kaya ako din mga kapatid ay may kunting pong reflection dito sa Occupy Till I Come. Kaya mga kapatid, tunay po na tayo ay nakakilala sa ating pong Panginoon. Kaya nais-nais na purihin ng Panginoon una sa lahat. Dahil po tayo ay binigyan ng pagkakataon na makilala po natin siya at tunay na ipinahayag ito sa atin ng Panginoon. Dahil gusto ng Panginoon mga kapatid na tayo ay una-una makinabang sa mga paalalang ito. Yan po ang akin pong nararamdaman sa mga oras na ito. Kaya po mga kapatid, ang una ko pong nakita na mga punto dyan ay aktibong paglilingkod. Kaya ako ay naniniwala at tayo ay naniniwala na tayo pong lahat ay binigyan ng ganito pong pagkakataon para po maglingkod sa ating Panginoon. Kaya sa ating pong mga kapatid na napakinggan, ay hindi lang po natin sarilinin yan mga kapatid. Yun yung nakita ko dyan. Dapat natin itong ibahagi sa iba. Dahil po, ang sabi ng Panginoon, occupy till I come. Ibig sabihin mga kapatid, tayo po ay maging katulad ng ating Panginoon na siya rin po ay nagministry sa buong sanlibutan at ang lahat ng mga talent na iniwan niya ngayon sa atin, dapat din po yan makita na tayo po ay gumagawa kasama ng ating Panginoon. At sabi niya nga po, ito ay ipagpatuloy ang misyon ni Kristo sa lupa habang wala pa siya mga kapatid. Kaya napakaganda ng ating pong pinag-aaralan actually sa araw-araw at sa bawat umaga. At ang pangalawa na nakita ko yan mga kapatid, katapatan sa mga bagay na kaunti o malaki. Kaya mga kapatid, tunay nga po na kapag hindi po natin ginagamit ang bagay na yon, ay hindi po yan mapakikinabangan mga kapatid. Bakit? Meron po akong isip na talata at isip ko po nga buksan sa Biblia. Hindi ko makita mga kapatid. Meron po akong naalalang talata na ang sabi nga po ay kapag hindi mo po hinahasa ang mayroon sa iyo ay hindi po tumatalas. Pero kapag iyon ay iyong hinahasa ay lalong tumatalas. Yun po ay hindi ko maalala kung anong verse at anong sa Bible. Pero mga kapatid, ako'y naniniwala na yun po ay pinadama ng Diyos sa akin at sa atin dinawa. Na yan mga kapatid ay anumang mayroon tayo sa ating buhay ay dapat nating gamitin yan mga kapatid sa anumang uri na kapamaraanan na mayroon tayo. Dahil ang gusto ng Diyos, tayo po ay maging kabahagi nito lahat. At tayo pong lahat ay makinabang nito. Ibig sabihin walang exempted na tao sino ang pipiliin, kundi sa lahat. Kasi ang gusto ng Diyos na lahat nito ay makaalam bago siya dumating mga kapatid. Yun yung pinaka buod na akin pong nakita dyan mga kapatid. At ang pangatlo, yung sinasabi po na accountability o pananagutan sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya mga kapatid, tayong mga lingkod, ako'y naniniwala na kapag ito po ay hindi natin naipabatid, lalo tigit sa ating mga kapitbahay, ako'y nalulungkot sa mga bagay na iyan. Na alam nga natin ang mga bagay na ito, pero hindi man lang natin na isabi o na i-share sa ating kapitbahay, sa ating mga kamag-anak, ang mga bagay na ito, ay wala rin po itong silbi, ang sabi ng Panginoon. Mayroon po tayong pananagutan mga kapatid. Kaya nawa sa ating pong mga natitirang buhay, lagi po tayong sinasabihan ng Panginoon at sa pabalitang ito na tayo po ay magliwanag at wala dapat tayong limitasyon na abutin ang ibang mga tao bago po siya dumating. Kaya mga kapatid, sa pagbibigay, sa anumang nais nating ibigay sa Panginoon, yan po ay bahagi lamang ng ating paghahanda at pagsunod sa kanyang kalooban. Nawa ang tatlo na yan na aking binanggit mga kapatid ay atin pong maisagawa sangayon po sa kalooban ng Panginoon at tayo'y maghahanda ang sabi na sa huli sa paglilingkod sa Diyos habang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Nawa maibahagi ito sa lahat ng mga tao na atin pong
nasa sakupan. Yan lamang po at happy God first morning po. Good morning, Amen. Pastor Rudy. Amen. Amen po. Okay, bigyan natin ng pagkakataon si Pastor Rudy. Pastor Rudy. First morning po sa lahat. Good first morning po. Good first morning. Napakaganda ng ating pong mga napag-aralan, no? Ito po ay isa rin po, Pastor, sa talagang pinarealize ho ng Panginoon ho sa akin na napaka-actually ho mga kapatid, napakarami hong mga talento ang mayroon ho tayo na sabi nga ni Brother Romel na kailangan lang ho natin ihasain at i-practice ho palagi. Kung inyo ho mapansin ho sa ano ko lang po Pastor, yung sa Master Guide po i-apply. Na kung inyo hong mapansin sa Master Guide ho, napakarami hong yung mga anong tawag nun, patches na nalalagay. So ibig sabihin napakarami hong talento ho ang mayroon ho ang bawat isa ho sa atin, no? Na siyang na pinagkaloob ng Panginoon na hindi lang ho natin napapractice kaya hindi ho natin nagagawa. Na kung saan ito ho ay magagamit ho natin sa ating hong araw-araw na pamumuhay, lalo na ho sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sabihin natin na simple lang ho ng mga talento. Ang tinatawag ho natin na pagtulong, pagbibigay, sa talent ho mga kapatid, ang yung tinatawag ho natin na pinagkaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaso lang ho, hindi lang ho natin nasasanay o nahasa yung tinatawag na mga talento na yon, kaya hindi na ho natin nagagawa. At yan ho ay magagamit natin sa ating paglilingkod sa ating Panginoon sa anuman hong kaparaanan mga kapatid. So napakarami hong talento hong pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Kaso lang yung nasanay lang ho natin kung ano lang ho ang nagagawa ho natin ngayon. Kaya ho, yun nga ay napakarami kung ating hong mapansin. Yung mga talent ho sa Master Guide, nabilang ko ho yung sa mga patches ay I think siguro more than 300 o sobra pa na mayroon hong talent ang bawat isa sa atin na hindi lang ho natin nasasanay, hindi natin nahasa na magagamit natin sa paglilingkod sa ating Panginoon, sa pagtulong sa ating kapwa. At mas mapalago din ho ang ating hong pananampalataya. So kung hindi natin nahasa ho yun mga kapatid, hindi natin nasasanay, yung makalawangin lang ho yun, ay sabihin natin, ay hindi ko to alam, hindi natin alam, pero actually ho alam natin, kaso lang hindi lang ho natin nasasanay. Kaya minsan sabi natin, hindi natin kayang hindi natin alam, hindi natin kayang gawin. Hindi lang ho natin nasasanay. Mayroon ho tayong mga talento ho mga kapatid. Ano pinagkaloob ng Panginoon. Hindi lang ho kasi natin napapractice. Lahat ho ng mga bagay mga kapatid, kung anong kaalaman na mayroon ho tayo galing sa Panginoon. Yan ho, 'di ba? Nalaman natin yan dahil pinag-aralan natin, sinanay natin ang ating sarili. Halimbawa sa pagluluto. So kung hindi natin sinanay ang ating sarili sa pagluluto, hindi natin alam ho magluto. Ay sabihin na, hindi ko alam magluto ng ganyan. Diba? Pero dahil sinanay natin ang ating sarili, na-practice natin ang ating sarili sa araw-araw, ginagamit natin yan, yung tinatawag na pagluluto. So alam natin ang pagluto na tinatawag. Ganon din sa lahat ng mga talento na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin, na magagamit natin yan sa sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sanayin lang ho natin, huwag ho natin hayaan na ma-stuck ho yun at kakalawangin lang ho yun mga kapatid, no? Napakarami ho nating talento. Isipin lang ho natin na yan ay isipin ho talaga natin na yan po ay pinagkaloob ng Panginoon, mga kapatid, at i-practice natin, sabi nga ho sa Philippians 4:13, we can do all things. Pero kung sa atin lang ho sarili mga kapatid, hindi natin kaya yon, hindi natin magagawa. But through Christ na nagbigay sa atin o nagkaloob sa atin ng talento at kakayahan, magagawa ho natin yon mga kapatid. We need to claim the promise of God. No? We can do all things through Christ which strengthen us. So lahat ng mga talento, I do believe sa ating Panginoon na yan ho ay meron ho tayong lahat ng mga talento. Kailangan ho natin i-practice at sanayin ang ating sarili para magamit natin sa paglilingkod, at sa araw-araw natin pamumuhay at sa ating po spiritual na. Yan lang po Pastor, maraming salamat po. God first morning po. Amen. Amen. Amen po. Last, si Mr. Net. Salamat po, Pastor. Occupy till I come, Pastor, nakita ko dito na occupy means maging busy tayo.
gamitin natin, palaguin natin yung anumang nasa atin ngayon. Hindi pwedeng tatamad-tamad tayo. Nakatunga nga lang tayo habang tayo ay naghihintay. Kaya nga sabi niya, occupy till I come. Habang wala pa siya, magtrabaho tayo, mag-invest tayo, magpalago tayo na anumang talento na ibinigay sa atin ng Panginoon. Hanggang sa pagdating niya, meron itong deadline. Hindi ito habang buhay. Hindi forever yung ating opportunity. Sabi nga kanina ni Pastor Nelson, opportunity ito. Meron tayong accountability sa ating Panginoon para gamitin natin ang mga talento na ibinigay niya sa akin. Yung tanong ko din sa akin sarili, bakit ako narito? Bakit pa hanggang ngayon? Narito pa rin ako, gumagawa pa rin ako sa gawain. Ano ang dahilan ko? Meron akong dahilan kung bakit ako narito pa. Pinapaalala sa akin ng aking Panginoon na ako ay katiwala. Hindi ako ang may-ari. Katiwala lamang ako lahat ng mga nasa akin ngayon. Ang aking buhay, ang aking oras, talento pinagkaloob niya sa akin, pera, skill, lahat yan ay pinahiram lang sa akin ng Panginoon. Kaya nakikita ko, kaya ako nandito pa bilang representative niya, bilang messenger niya sa trabaho ko, sa pamilya ko, sa komunidad, at merong inaasahang tubo. Alalahanin natin, may inaasahang tubo ang ating Panginoon. Hindi sapat na i-preserve lang natin yung ating mga talento, yung ating mga kakayahan. Yun ay binigay ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na lumago ito. Di ba may mga talento siyang binigay sa iba't ibang mga hinalimbawa niya. Binigyan niya ng 1, 2, 3, 4, 5 at tinignan niya kung ito ay tumubo. Kaya umaasa ang ating Panginoon na patutubuin natin yung mga talento na ibinigay sa atin para laguin natin. Ito yung sinasabing faithfulness plus fruitfulness. Na gumagawa tayo, nagtitiwala tayo sa Kanya, nananampalataya tayo. Pero kailangan nakikita kung ano yung mga naging na-invest natin. Ano yung mga talentong ibinigay sa atin upang pangalagaan natin. Pangalagaan ko. Sabi ko nga sa akin, yung magbigay ako, mag-invest ako sa Kanya, maging generous ako sa pagbibigay ng tithes and offering, maging faithful ako, faithful nga ba ako? Yun ang tanong ko sa sarili ko, yung reflection at tanong ko sa sarili ko, kung babalik ang ating Panginoon mamaya, may makikita kaya siyang tumubo o tubo sa mga talento na binigay niya sa akin. Yun lang, Pastor. Amen. 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 Ito po, Sister Marisa, last na po ito mga kapatid. Oras po natin ay 5:30. Sige po. Konti lang po. Sige po. Kasi po, sa nakita at naramdaman ko po, kapag po tayo ay may Holy Spirit at tayo po ay kumilala na sa ating Panginoon, ito pong mga kaloob niya sa atin ay kusa po nating mailalabas at gagawin talaga. Kasi po, sa aking sariling lang po, ako po ay dating hindi makapagsalita ng tungkol sa ating Panginoon. Ngayon po, ito po ay aking nagagamit na dahil sa aking mga natutunan at nabasa sa Biblia. Ako po ay may mga sitwasyon po na talagang hindi ko po napipigil ang sarili ko kapag po ako ay mayroong mga nakakasama at nakakasalamuha na hindi ko i-share talaga ang katuruan ng Biblia. Kaya po, ang bawat isa po sa atin, kahit simpleng simpleng tao lamang po tayo, kapag po tayo ay tinawag ng Panginoon, wala po tayong magagawa. Kung talagang gusto natin na maging katiwala, talaga pong hahanapin natin ang mga katuruan ng ating Panginoon. Kagaya po kagabi sa pakikiramay po namin sa hindi nating kapatayaran, pero napag-share na rin po namin dati. Hindi ko po talaga napipigil na mag-share, na hindi ko po tinatago kung ano yung kabutihan na nakaloob ng ating Panginoon. Kaya po, huwag po tayong
matatakot o mahihiya na ipaalam talaga kung ano ang kalooban ng Panginoon at kung ano ang kanyang nais na mangyari sa ating buhay. Ano po kami na dati po kasi pagka may nagsasabi na iisa lang naman ang ating Diyos, ako po ay tumatahimik kasi wala po akong maisagot. Ang sagot ko na lang po ay totoo po, iisa lang naman ang ating. Pero sa ngayon na tayo ay natutunat na talagang nakaalam na, ang nasabi ko po ay oo nga, iisa ang ating Diyos. Pero bakit kaya ang dami naman nilang dinidiyos o pinagkakaabalahan na nakakahadlang sa tamang paglapit sa Panginoon. Katulad, hindi lang naman po ako yung mga Diyos-Diyosan ng yung po akong mga pinagkakalibangan na nakapaglalayo sa Panginoon, yung po ako ay dinudiyos na rin. Kaya yung po ako yung hindi nagugustuhan ng Panginoon na sinasabi natin na iisa ang Diyos, pero ang dami-dami namang dinidiyos ng ating mga tao. Kaya lang po ako ay nagsishare lang ng ganito dahil ang ng Panginoon ay siya ay isa lamang talaga ang Diyos natin na dapat sana ay walang ibang nakakahadlang sa paglapit natin sa Kanya. Malaman natin kung ano ang tunay na niyang kalooban. Yun po, naisasagot ko na po ngayon yung mga ganon. Dahil alam ko po na marami na tayong naituro sa ating kapwa na huwag tayong sasamba sa kung ano-anong Diyos-Diyosan. Yun lamang po at maraming salamat. Salamat po. Okay, dako na po tayo sa atin pong acts of prayer. Pangunahan tayo ni Sister Net at saka ni Brother Melvin. Sister Net sa Adoration and Confession. Thanksgiving and Supplication naman kay Brother Melvin. Sige po, tayo po manalangin na mga kapatid. Silent prayer tayo. Ama naming banal, makapangyarihan ka po sa lahat. Amin ka pong pinupuri, amin ka pong pinasasalamatan. Ikaw ang Diyos ng kaayusan at ng katapatan. Sa amin pong mga napakinggan tulad po ng ginawa mo kay Haring Solomon, tinuturuan mo po kami magtayo at mag-ayos ng hindi lamang mga templo, kundi ng buong buhay po namin. Amin ka pong sinasamba kasi ikaw ang Diyos na nagbibigay ng karunungan para pamahalaan ang mga ibinigay mo sa amin. Ngayong kabanalan ay iyong ipinagkaloob para ingatan po ang iyong presensya. Ikaw o Diyos, ang Diyos ng Sabat na nagbigay sa amin upang amin po itong alalahanin na maging tapat, hindi lamang sa araw na ipinagkatiwala, kundi sa lahat ng araw sa ikapupuri mo, O Diyos. Ama, patawarin mo po kami. Patawarin mo po kami kapag kami po ay nagkukulang sa amin po mga gawain. Patawarin mo po kami kapag kami po'y nakakalimot na maging tapat sa pagtatayo at pag-aayos ng aming buhay na ipinalulungkot po ninyo.
Patawarin mo po kami kapag hindi po namin naiingatan ang yung mga banal na panukala para sa amin. Panginoon, patawarin mo po kami kapag yung mga talento, yaman at talino na pinagkaloob mo sa amin, ay pinagkatiwala mo sa amin upang aming pangalagaan ay hindi po namin nagagamit ng tama. Linisin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga karumihan. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa pagpapatuloy po, Ama, ng aming panalangin, nais namin pagpasalamat sa iyo ang panibagong buhay at kalakasan sa umaga na ito na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat din po at muli mo kaming in-invite na makakonect, makapakinig sa iyong mga salita sa pamamagitan ng programa na ito, God First Morning Program. Salamat, Panginoon, sa at kami ay muli mong in-remind sa aming mga kalagayan sa mga sitwasyon na ito. At salamat at patuloy na nariyan ka para kami ay gabayan, samahan sa aming buhay. Amin ding patuloy na pinagpapasalamat ang pagdiriwang ng kaarawan ni Pastor Romero Mangiliman o Dakilang Diyos. Salamat at patuloy mo siyang sinamahan sa mga nagdaan mga taon ng kanyang buhay o Dakilang Diyos. At salamat din sa mga patuloy na pag-iingat mo sa kanya, mga good health sa kanyang ministry, sa kanyang buong pamilya, sa mga susunod na araw, linggo, mga buwan at mga taon ng kanyang buhay. Patuloy siya maging inspirasyon ng iba, maging example sa kanyang nasasakupan. Dalangin din po namin sa umaga na ito ang aming mga kasamang mga nanguna sa programa na ito. Ang sambahayan ni Pastor Nelson Antonio, and din ni Ma'am Lisel Pica, ni Ma'am Minette Lazaro, ang sambahayan ni Brother Edgar Sabio at kintin ni Pastor June Barredo. O Dakilang Diyos, patuloy mo pong gamitin ng mga talento ng mga tao na ito na kung saan masaya sila nagpapasakop sa iyo at nagpapagamit ang kanilang mga talento upang sila ay maging instrumento ng paglago ng bawat isa sa amin dito sa Daily Spiritual Empowerment Program. Dalangin namin ang bawat isa na nakakapakinig sa programa na ito ay patuloy na mas lumalim ang aming relasyon sa iyo sa pamamagitan ng iyong mga salita at mga panalangin. Patuloy kaming matuto at maitama niyo ang aming mga mali sa aming buhay habang kami ay naghihintay at naghahanda sa iyong ikalawang pagbabalik. Dalangin din po namin ang Headquarters Project, Every Family a Builder Program. Nawa ang bawat isa na patuloy na tumutulong dito ay maging magandang example din naman sa iba. Patuloy niyo po i-bless ang kanilang mga sambahayan o Dakilang Diyos, ang kanilang kalusugan at tigit sa lahat ang kanilang mga karakter na maging mapagbigay ay maging halimbawa sa kanilang mga nasasakupan. Nawa ang building na ito ay tumayo sa tamang oras na iyong itinakda o Dakilang Diyos, maging sentro ng aming misyon dito sa aming nasasakupan. Dalangin din namin ang paparating na programa ng Mission-wide Camp Meeting sa April 30, ngayon din ang Sabbath School Personal Ministry Workshop sa May 23. O Dakilang Diyos, ang mga programa na ito ang magiging paraan ng isang magandang pagkakaisa at fellowship ng bawat isa. At mga programa na ito magpapaunlad sa mga leaders, sa mga members o Dakilang Diyos. Patuloy itong pagpalain at maging matagumpay sa mga darating na mga schedule na ito. Dalangin din namin ang mga Adventist School sa aming nasasakupan. Alam namin na ikaw ang may kontrol ng lahat ng bagay. Nais namin na mas dumami ang aming enrollees o Dakilang Diyos. Patuloy mo pong tulungan maghanda ang bawat teacher sa mga paaralan upang sa gayon sa pagtanggap sa mga enrollees ay handa kami. At gayon din sa buong taon na ito, marami kaming masira ng mga bata, mga magulang sa aming mga paaralan na ito. Dalangin din namin o Dakilang Diyos ang mga pangaral, evangelism na ginagawa sa kasalukuyan at sa hinaharap sa aming nasasakupan. Ang patuloy na ground preparation ng San Leonardo Nueva Ecija
At ang kasunod na evangelism na magsisimula sa May 1 to May 31. Patuloy na ikaw ang manguna sa programa na ito, dakilang Diyos, at maraming mabless. Ngayon din ang sa Mambong Hermosa, sa Barangay Wenceslao, sa Maria Aurora, ang patuloy na ongoing PPX program sa bawat lugar sa aming nasasakupan. Ang crusade sa Aklet Church, San Ildefonso, Bulacan, kasama na rin ang sa Tulay na Patpat, sa Palapa Upig Church, sa Barangay Texas, Tarlac City, gayon din sa lugar nila Pastor Marlon Sakdalan, at ang crusade sa Pampanga, kasama na rin ang sa Tigapanikian na gagawin sa May 4. O dakilang Diyos, ang mga programa na ito ay hindi lamang magbibigay ng magandang pabalita sa mga aming mga sakupan. Bukod dikit sa lahat, makatutulong din para sa revival ng aming mga kapatiran at sa patuloy na paglago ng bawat isa na nangunguna rito. Ang aming panalangin ay ito'y maging matagumpay sa aming buhay habang kami ay naghahanda na patuloy na naghihintay sa iyong kalawang pagbabalik. Nalangin din namin ang medical mission na gaganapin ngayong araw sa Upig, San Ildefonso, Bulacan. At nawa ang aming mapaglilingkuran ay mailapit din namin sa iyo, mapakita namin ang iyong pagmamahal sa bawat isa sa kanila. Nalangin din namin, o dakilang Diyos, ang may mga karamdaman, pangkalusugan sa mga sandali na ito. Ikaw po ang nakakaalam ng sitwasyon ng bawat isa sa amin. Ang aming panalangin ay patuloy na kagalingan, kalakasan sa bawat isa. Natipuin po kami ng iyong mapagpagaling na kamay. Si kapatid na Danilo Esquera, Elijah Manalos, si Sister Cedes Marcos, Madel de la Cruz, Marlene Gibete, ang lola ni Riel Ephraim Kayanan, Jerry de la Cruz, Amalia Gatdula, Nonata Thompson, Renato Manukay, Antonina Camba. O dakilang Diyos, ang ilan sa kanila ay malubha ang kalagayan. Ang iba ay nasa recovery, ang iba ay patuloy na nagpapagaling at nagpapalakas. Ngunit lahat sila kasama namin, o dakilang Diyos, ay lubos na nagpapasalamat sa iyo sa iyong mga pangako ng kagalingan. Alam namin ang iyong faithfulness ay tapat at ang iyong pangako ay hindi nabibigo. At iyong ipagkaloob ng pinakabuti para sa amin. At kami ay makapokus sa patuloy na pagtitiwala at pagpapasalamat sa iyo. Dalangin din namin ang mga kapatiran na aming kasama dito sa live devotional na Zoom platform, sa Facebook Live, ngayon din naman sa YouTube at sa iba pang mga platform na nakalive ngayong sandali na ito. Sama-sama kami nanalangin. Kami lahat ay may mga karamdaman din naman, o dakilang Diyos. Karamdamang espiritual na kung minsan kami natatangay ng kaaway. Kami ay may pagdududa sa aming mga sarili, may pagdududa sa iyo. At kami ay minsan ay nakakalimot sa pag-connect sa iyo, o dakilang Diyos. Nahipuin din po kami na iyong mapagpagaling na kamay. Samahan kami sa maghapon na ito sa bawat araw ng aming buhay, na mamuhay kami na ikaw ang aming kasama, upang sa ganun ang aming paghahanda habang kami naghihintay sa iyong malapit ng pagbabalik ay maging masaya sa kabila ng malungkot na buhay sa aming nararanasan sa mapanlilang na mundo na ito. O Diyos, maraming salamat po sa inyong pagdinig sa aming panalangin. Gayon din ang mga personal prayers ng mga kapatid na hindi namin nabanggit, o dakilang Diyos. Kayo po nakakaalam na aming mga puso at isipan sa mga sandali na ito. Ang ilan sa amin ay nabibigatan sa pinansyal. Ang ilan sa amin ay may problema sa relasyon. Ang ilan sa amin ay may problema na personal, o dakilang Diyos. Salamat sa patuloy niyo pong pagdinig sa aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat po ang marami mga kapatid. Sige po. Amen. Video. Amen. Sige po, pakiplay na po ang atin pong mga video. Okay. So, huwag niyo pong kakalimutan mga kapatid ang dumalo sa camp meeting April 30 to May 1.
Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Hikapot, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Mapurit luwalhati sa Kanya Banal, makapangyarihan po namin Diyos, salamat po sa mga mensaheng aming narinig ngayong umaga. Patuloy niyo po itong pagyamanin sa aming pong mga puso, sa aming mga buhay, na lagi niyo pong masumpungan ang aming mga sarili na tunay at tapat na katiwala sa inyo pong banal na harapan. Pagyamanin, Panginoon, ang aming mga tinatangkilik, ang aming mga talento, upang ito po ay magamit namin sa patuloy na pagsulong at paglagon ng inyo pong banal na gawain. Mag-aakay ng maraming mga kaluluwa patungo sa inyo. At kung magkagayon, Panginoon, mananabik ang aming mga puso kapag kayo nahayag na sa mga langit ng alapaap, ng aming pagiging tapat na katiwala ay nagkaroon ng kahalagahan at kabuluhan sa inyo pong banal na harapan. Tatanghalin niyo po ang bawat isa sa amin na isang mabuti at tapat na katiwala. Saysayin sa aming mga buhay, O Diyos, ang mga salita na inyo pong nais mangyari sa aming mga buhay, hindi lamang ngayon, kundi sa darating na panahon at magpakailanman. Pagpalain ang aming mga kapatid na patuloy pong nakikibahagi dito po sa platform na ito. Ganon din ang aming mga kaibigan, ang aming mga taga-subaybay. Salamat sa banal na Espiritu na laging gagabay sa amin, mangunguna, magpapaalala. Ngayon at magpakailanman, ito po aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming pong Panginoon Jesus. Amen. 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 Maraming salamat po mga kapatid. God first morning. Thank you everyone.
See you again tomorrow. Don't forget, this coming week na po ang atin pong camp meeting. Magsisimula po tayo sa April 30. Sana po makarating na po kayo ng April 30 ng hapon sapagkat yun po ang atin pong opening ceremony. Maraming salamat po mga kapatid. Ingat po kayo. God bless po. Good morning po, Pastor Nelson. Ang sarap Just naman open dyan, your Brother cam and Moses. mic, mga kapatid. Just greet one another. After 5 minutes, ay close na po ang ating Zoom. Pastor Nelson, happy God first God first morning, Brother Moses. God first morning po sa inyo na. Good morning, Sister Irma. Happy God first morning, Sister Net. Open cam tayo. Ate Net. Exercise po tayo, mga kapatid. Sarap naman yan. Exercise. At first morning, Pastor. Benediction po. Benediction na. Ayun. Thank you po. God bless everyone. Nerissa. morning, Sister Net. Brother Moises. Good morning, Brother Johnny, good morning. Sister Irma, good morning. Brother Moses, good morning. Irma, nasa misyon po tayo. Maganyaya mga kapatid. Salamat po sa inyong tuloy na pagtatalaga. May 3 Salamat. po, meron po tayong malaking rito, medical mission. Sinipli. Oh, wow. May 3. Okay. Thank you po. Yes. Okay, benediction. Sir Joey. Mr. Joey. Wala na yata. Benediction po, Pastor Joey. Sir John. Pastor Jun na. Wala. Si Pastor Joey. Bilis mo. Tayo magbenediksyon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa patuloy na pagtatalaga ng ito. Yamang sa kanila pong buhay, kayo ang kanilang inuuna. Ang pagpapala ng langit patuloy na maranasan sa pamamagitan ng pakikisama ng Ama, paggabay ng Anak, at ang banal na Espiritu ang patuloy na susubaybay ngayon at kailanman. Ito po ang dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Pastor June. Po kayo, out na po tayo in 5, 4, 3, 2. Okay, yan po ang ating God First Morning Devotional mga kapatid. Pagpalain po tayo sa umaga na ito.